Magandang umaga sa ating lahat. Maganda ba umaga natin? Amen. Maganda ba mga katabi natin? Amen. Sabihin mo maganda kami. Kita niya. Bakit tayo maganda? Sapagkat maganda ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At sana ipagdasal natin gumaganda rin ang buhay natin. Maganda ang Diyos. Diba? God is good. Kaya nakakalungkot, mukhang hindi gumaganda sa nakikita natin, lalo na sa gobyerno natin. Papangit ng papangit. Pinapanood nyo ba? No? Sinasabayan nyo ba itong impeachment trial? No? Mahalaga yan. No? Yan ay para sa atin. Kaya nga nilalagay sa telebisyon, sa radyo, sa internet. No? It is not a criminal trial, by the way. It's an impeachment trial. No? Iba yung criminal trial, iba yung impeachment trial. Ano ba issue dyan? Is the Vice President still fit? No? To be the Vice President of this country. At may balak pa nga siya na tumakbo as President sa 2028. No? Given the cases no? That is now being investigated and evidence is being shown. Hindi naman daw kailangan beyond reasonable doubt. Ang mahalaga yung perception natin. Kaya ang mga senator judges will decide on their conscience. Di ba? Tayo rin, sa pamagitan natin konsyensya, ang ating bang nakaupong vice-presidente ay karapat-dapat pa na maging vice-presidente o pwede nang tanggalin. Dahil nga sa mabibigat na kaso na nakapataw sa kanya. Andiyan ang grave threats, pagtinangkaan, napapatayin ang unang pamilya sa kanyang dila mismo na labi ng galing at recorded live. No? All over the world, napanood yan, no? Ng buong mundo. Pangalawa, yung kanyang unexplained wealth na 6 billion ang pera ng mag-asawa. Pangganita yun. Saan galing yun? Di ba? Nang pinanggalingan yun. Di ba? Pangatlo, yung kanyang bribery ng mga DepEd officers. At yung ang apat, yung kanyang confidential fund. These are very serious allegations. Very, very, very serious sa isang politiko na 32 million ang bumoto sa kanya. No? 32 million ang nagtiwala sa kanya. Kaya mas mataas ang accountability. Marami nagtiwala sa iyo eh. Kaya karapat-dapat ka bang pagkatiwalaan sa mga kaso. Diba? Kaya mahalaga po yan. No? Sapagkat we only deserve the government that we want. Always remember that. Kung gusto niyong matinong gobyerno natin, abay tayo po ang bumuboto. Tayo namimili. Kaya gusto nating baguhin ang problema ng ating Pilipinas, alam po natin yan, corruption. Corruption ang problema ng Pilipinas natin. Masama ang corruption ng gobyerno. Kaya sabi nga ni Harry Truman, panahon ni Tita Den, Presidente ng Amerika noong 1945, after the Second World War. Marami sa atin hindi pa buhay noon. Di ba, Alma? Ano sabi ni Harry Truman, no? yung presidente ng Amerika, no? Kapag ang isang politiko daw ay yumaman habang nakaupo, ibig sabihin yan, ang lipunan, kurap. No? Kurap ang lipunan. Ba't pinapayagan na ang mga politiko yumayaman habang nakaupo? Ba? Kaya siguro soul-searching dito sa atin. Soul-searching. No? Because God is good all the time. God wants us to be, ano ba ang plano ng Diyos sa atin, no? Sabi nga sa John 10:10, He came to give life in all its fullness. Gusto ng Panginoon, fullness of life. No? Sabi nga ni St. Irenaeus, the glory of God is man fully human and fully alive. Diba, no? Yan ang gusto ng Panginoon. Nais ang Panginoon na tayo, ang ating ebanghelyo ngayon, ay a parable of the sower reminds us to become fruitful, not only to be faithful, but also to become fruitful. 30, 60, 100 po. Kita nyo, no? Iba ang plano ng Diyos ay maganda para sa atin, no? Kaya lang, hindi nagiging maganda ang buhay natin. Andiyan ang kahirapan, andiyan ang corruption, andiyan ang climate change, no? Nagawa lang ng tao, hindi naman gawa ng Diyos siya. Amen? Ang poverty ay gawa ng tao. Ang climate change ay gawa ng tao. Corruption ay gawa ng tao. No? Kaya napakaganda ng ating ebanghelyo upang ipaalala sa atin, ano bang klaseng lupa tayo? No? Sabi nga, yung parable of the sower. No? Yung sower, yung naghahasik ng biyaya, ay ang Diyos. Naghahasik
ng salita ng Diyos na siyang pinanggagalingan ng biyaya para sa ating kaganapan. Kasi the Word of God, sabi niyo nga, the bar. Sabi niyo, the bar. And the Word of God is not only descriptive, it is also creative. Tandaan niyo, ang salita ng Diyos ay hindi lang nagpapaliwanag, ito'y nagkakaroon ng himala sa buhay natin. Kaya ang Panginoon ay naghahasik ng kanyang salita. Hanggang ngayon, kinakausap tayo ng Diyos. God talks to us in our conscience. In the people around us, in the church, no? In our sacrament, God talks to us. No? Pero anong klase tayo na lupa na tumatanggap ng biyaya ng Diyos? No? At ang sabi nga, meron daw 4 na klaseng lupa. Ang unang klaseng lupa ay yung lupang matigas. No? Siguro asfaltado yung karsada. Nang naghasik ang Diyos ng pagpapala sa atin, matigas ang ating puso. Di natin naintindihan ang biyaya ng Diyos. Ano pa'y nasa lisihan ng masamang demonyo ang buhay natin. Kaya nasa laula ang binigay sa ating biyaya ng Panginoon. Ang pangalawang uri ng lupa, ang sabi, yung tinatawag na mabato. Mabato ang lupa na kung saan ang naghasik ng biyaya ng Panginoon, no? Hindi gaanong pumapit sa atin. No? Kasi mabato. Kulang hindi nakakapit yung salita ng Diyos. Kaya't namatay agad. No? Ito naman daw yung mga sa harap ng mga pagsubok, no? At mga trials at mga challenges, madali tayong bumigay, no? Sa ating buhay. No? Kulang tayo ng perseverance. Pangatlo, ano yung pangatlong klaseng lupa? Ito naman yung damo, no? Maraming thorns. Kaya nang naghasik ang Diyos ng biyaya sa atin, kinain agad ng mga thorns, no? Ito daw yung mga distractions sa mundo, no? Naunahan ng amunduhan at nawala tayo sa Diyos. Pero yung pang-apat na uri ng lupa, no? Ito yung, kasi lupa, ito yung tao yung ating attitude. Yung ating attitude. Ito daw yung rich soil, no? Nang tinanggap niya ang biyaya ng Diyos, narinig niya ang salita ng Diyos, siya ay nakinig, tinanggap niya, at siya ay sumunod sa Diyos. No? Kaya't ang kanyang buhay ay namunga. 30, 60, 100-fold. Amen. No? Kaya ano hamon sa atin? Bilang rich soil, no? Mabuting lupa. No? Hindi tayo matigas na lupa, hindi tayo mabatong lupa, hindi tayo madamong lupa, pero tayo ay isang rich soil, mabuting lupa. Anong challenge sa atin yan bilang mga Kristiyano, no? Na palaging pinagpapala ng Diyos. Kalam napakaganda nitong parable of the sower. Yung sower, ang Diyos yun Hasik lang siya ng hasik, very extravagant. No? Hasik lang siya ng hasik ng seed, no? Wala siyang pinipili. Ibig sabihin, we have an extravagant God, no? Extravagant God. Bigay lang siya ng bigay ng biyaya sa atin, no? Mabuti ka man o masama, tapat ka man o taksil, o palagi tayong pinagpapala ng Diyos. Amen? No, yan, no? Extravagant. We have an extravagant God. Pero ano yung attitude natin? Ano yung sukli natin? No? Sa kabutihan ng Diyos, sa extravagance of God, no? Sa kanyang walang hanggang pagpapala, siksik-liglig umaapaw. No? Ano yung tugon natin? Yan, no? Kaya ito yung hamon, no? Nung 4 na uri ng soil. Kaya anong gagawin natin? Unang-una, mahalaga yung self-examination. Self-examination. Can you say that? Self-examination. Yan. Sabi nga ni Saint Ignatius of Loyola, yung examination of conscience. No? Palagi, araw-araw, bago tayo matulog, yan po ginagawa kami naming mga pare. Meron kami examination of conscience. No? Palagi nating sinusuri ang ating buhay. Itong nakaraang bago kang matulog sa gabi. No? Ano ba nangyari nung aking buong araw? Ako ba'y naging tapat sa Diyos? Itong buong araw. O baka ako'y nagtaksil sa Diyos? Ako ba'y naging tapat sa aking mga responsibilidad? O ako'y naging tamad? Di ba? No? Kaya sinusuri mo. Araw-araw, di ba? An unexamined life is not worth living. Di ba? Kaya baka tayo nalilis na ng daan. Kaya sabi nga sa Mark 8:36-38, no? Mark 8:36-38, sabi, what profits a man if he gains the whole world but loses his life, no?
Okay, di ba? Anong kahinatnan mo? Mapasay naman ang lahat ng bagay, mawala naman ang iyong kaluluwa. Masira naman ang iyong pangalan, no? Mawasak naman ang iyong reputasyon, di ba? Sumama naman ang pangalan ng iyong pamilya. O tinan mo nangyari diyan sa mga yung konektado sa DPWH, di ba? Nakakahiya. Yung iba nakakulong na. O pati pamilya nagtatago. Mga anak nakakahiya. Yung mga nepo babies, di ba? Ano? Kasi, what profits a man if he gains the whole world but loses his very soul? Amen? No? Kaya mahalaga yung self-examination. Mahalaga, palagi tayo nagsusuri ng ating sarili. No? Kaya ako, most of the time, I do some silencing. Mahalaga yung silencing, you know? Because it's in silence that God speaks to us. No? Hindi pwede masyado tayo maingay. No? Ang demonyo mahilig sa ingay. Dapat paminsan-minsan nananahimik tayo. No? Mahalaga yan for self-examination. Number 2, mahalaga para tayo maging good soil. No? Mahalaga yung tinatawag na perseverance. No? Sabihin nyo nga, perseverance. No? Minsan may mga pagsupok talaga, no? Yung ginagawa, sabi nga ni Mother Teresa, paano mo malalaman kapag ang ginagawa mo ay sa Diyos? Di ba? Para daw malaman nyo na ginagawa mo ay para sa Diyos, kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, may humaharang. May humaharang. Sino humaharang? Yung demonyong katabi mo. Ganyan daw ang demonyo Palagang haharangin kapag ikaw ay naglalakad ng tuwid, tapat, patungo sa Diyos, no? Haharangin ka ng demonyo. Sapagkat ng demonyo, ayaw kang magtagumpay. No? Kaya pag meron daw tayong mga persecution, meron tayong mga trials, meron tayong mga tribulations, no? Sabi ni Mother Teresa, aba, yung ginagawa mo kay Lord. Kasi pag sa demonyo, walang haharang. Hindi ka haharangin ng demonyo. Pero para kung sa Diyos ang ginagawa mo, haharangin ka ng demonyo. Kaya mahalaga yung perseverance, di ba? Perseverance, no? Huwag tayong uunahan ng takot. Di ba? Iba natatakot Ayaw na makialam. Ayaw na makisangkot. No comment. No? Yung conflict avoidance, di ba? Ang nangyari tuloy, para tayong naging unggoy. Di ba? Asan si Ryan? Ryan? Minsan, may lahi tayong unggoy. Ano yung lahing unggoy? See no evil. Hear no evil. Di ba? Speak no evil. Malina. Di ba? Nagbibingi-bingihan. Masama na. Di ba? Nagbubulag-bulagan. No? Illegal na ang ginagawa, no comment. Di ba? No? Kasi ayaw nating ma-involve. Ayaw nating masangkot. Di ba? Pero sometimes we have to persevere. No? Persevere. No? Pagpatuloy natin ang ating pakikipaglaban kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, ano yung tuhid. Di ba? Minsan nag-iisa ka. No? Pero kung tama ang pinaglalaban mo, mabuti ang pinaglalaban mo, ito'y makadiyos ang pinaglalaban mo, ituloy mo ang pinaglalaban mo. Perseverance. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda na yung second reading. Second reading, St. Paul, di ba? Sabi yung mga, the sufferings of the present moment is nothing to the glory that is about to come. No? Yung mga sufferings natin, kung yung pansinin yan, ang mahalaga yung glory na darating sa buhay mo. Yung pagpapala na darating sa buhay mo. Sapagkat nalampasan mo ang mga pagsubok. Nalampasan mo ang mga trials. Nalampasan mo ang mga challenges. Amen? Ayan, no? Yan po ang perseverance. Pangatlo, mahalaga yung pangatlong uri ng soil yun Yung managing distractions. Distractions. Kala mo minsan, yung ating katapatan sa Diyos, no? Gusto nating maging banal, gusto nating maging tapat sa Diyos, kaya lang marami tayong distraction sa mundo. Maraming distraction. Ang kamunduhan. Tinutokso tayo for power. Di ba sabi ni Thomas Aquinas, saan tayo tinutokso ng mundo at pinagpapalit natin ng Diyos? Power, wealth, honor, pleasure. Yung apat na yan, no? Distractions yan Power, wealth, honor, pleasure. Minsan tayo dinidistract. Kaya nawawala tayo sa tamang daan. No? Tayo nalilis ang daan. Kasi nadidistract tayo ng kamunduhan. Nadidistract tayo ng kamunduhan. Pero ang napakaganda ang sabi ni Carl Jung, no? Sabi ni Carl Jung, ang mahalaga daw, para daw tayo maging fully human and fully alive, no? Fullness of life. Mahalaga daw, wag yung kaligayahan ang hahanapin natin.
Maraming tao kasi ang hinahanap nila kaligaya. Gusto ko maging maligaya. Hindi. Ang mahalaga daw, focus ka sa iyong mission. Sa iyong purpose. What gives meaning in your life? Yan ang mahalaga. What gives meaning in your life? What is your purpose in life? What is your mission? No? Naalala ko si Elon Musk. No? Si Elon Musk. No? Siguro paborito to ni Erwin. Si Elon Musk. No? Ang sabi, di ba galing ni Elon Musk? No? Yung kanyang mga iniimbento. No? Grabe yung mga iniimbento niya. Mga kotse, ngayon mga rocket. Bakit gano'n si Elon Musk? Bakit siya naging tagumpay? Ang sabi ni Elon Musk, kasi hindi niya tinitingnan yung mga programa niya eh. Hindi niya tinitingnan yung organisasyon niya. Hindi niya tinitingnan yung kanyang mga proyekto. Ang tinitingnan daw niya yung mission niya. Focus on the mission. No? Ganon din tayo. Ano bang mission mo sa mundo? No? Ano bang iyong dakilang hangarin? Bakit ka ba nasa mundo? Ayan. Doon ka daw magpo-focus. Hindi yung, anong gusto mo sa buhay? Gusto ko maging maligaya. Hindi. Ano? Ang kaligayahan daw, bunga lang. Kasi ginawa mo yung mission mo sa mundo. Amen? No? Mahalaga yung calling mo. Ano ang calling mo sa mundo? Yun ang focus mo. Your purpose. Your meaning. Your mission. Diba? Doon ka nakafocus. No? And everything will follow. No? Siguro dito, yung success ng St. Peter, di ba? Minsan magbigay ng patotoo si Tita Del, no? Hindi ang purpose ng St. Peter, hindi yung yumaman, no? Hindi. Meron tayong mission. Matulungan natin ang mga nalulumbay, no? Sapagkat nawalan sila ng kanilang mga mahal sa buhay, no? Maging mapayapa, no? Ang kanilang pagtanggap sa kamatayan at ang kanilang mga mahal sa buhay ay makarating sa buhay na walang hanggan. Focus on our purpose. Ano ba yung purpose natin? Ano bang mission natin? Ano bang ating, what gives meaning in our lives? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At pagkahuli, ang mahalaga, no? Ang mahalaga, di ba, no? Sa ating ginagawa, no? What becomes of us? Importante yan, eh, no? Yung impact, sabi nga, yung impact. What becomes of us, no? Ano nangyayari sa atin habang tayo ay matagal na tayong Katoliko, matagal na tayong Kristiyano, matagal tayong simba tayo ng simba. Ayan, di ba, no? Pero ano na nangyari sa buhay mo? Ang importante is not what you do or where you have been, pero pinaka-importante, what becomes of you. No? Kumusta ka na ba? Ano na nangyayari sa buhay mo? Ayan, no? At bilang mga Kristiyano, anong gusto nating maging endgame, no? We are growing fruitfully. Sabi ng gospel, no? To be fertile and fruitful. Masagana at mabunga. Di ba, no? Masagana at mabunga. Sabi ng first reading sa Isaiah 55. Masagana at mabunga. Di ba? Ano yung ibig sabihin nun, no? Bilang Kristiyano, no? We are becoming fruitful. Mabunga, fruitful, no? At ang sa Biblia, ang sabi ni St. Ignatius of Loyola, you're growing in the fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. Sa Galatians chapter 22, no? Galatians, letter to St. Paul, chapter 5, verse 22. Ikaw ba'y namumunga? Ano ba yung bunga? Sabi ni St. Paul sa fruit of the Spirit, are you growing in love, in peace, in joy, diba? In gentleness, kindness, fidelity, goodness, diba? Self-control. Yan daw yung mga bunga ng Espiritu Santo. Siyam yun, ha? Siyam na bunga. Pero kung babasahin nyo, pagbukas kayo ng iba't ibang klaseng Biblia na Kristiyano, ang makikita nyo dyan, hindi fruits of the Spirit. Ang makikita nyo lang ay fruit of the Spirit. Isa lang daw yun. Sama-sama daw yun. Hindi pwedeng may isang kulang dyan. Pag may kulang daw dyan, hindi galing kay Lord, baka galing sa demonyo. Talaga, no? Kaya basahin niyo palagi yan, Galatians 5:22. Fruit of the Spirit. Hindi fruits of the Spirit. Fruit of the Spirit. Kailangan daw, sama-sama yan. Pag ikaw daw ay peaceful, kailangan loving ka. Kapag loving ka, kailangan joyful ka. Pag joyful ka, kailangan gentle ka. Kind, di ba? Faithful, may self-control. Hindi ka naman pwedeng peaceful na hindi ka joyful. Hindi ka naman pwedeng peaceful, joyful, hindi ka loving. Di ba? Pwede ba yun? Mapagmahal ako, pero hindi ka tapat. Hindi pwede. No? Pag nagmamahal ka, dapat tapat ka. At pag tapat ka, kailangan ikaw ay nagagalak. Ikaw ay mabait. Di ba? Kaya tingnan niyo yung mga qualities na yan. Siyam yan. Ha? Dapat walang kulang yan. Pag may kulang daw, galing sa demonyo. No? Yung pag-ibig mo, hindi galing sa Diyos. No? Kasi pag ikaw ay nagmamahal, dapat tapat ka. At pag tapat ka, kailangan mapayapa ka din. Mabait ka din. Di ba?
at ikaw ay mabuting tao at meron kang pagpipigil ng sarili. Sapagkat yung fruit of the Spirit is no other than Christ. Jesus is the fruit of the Spirit. Amen. Kaya pag lumalago tayo sa fruit of the Spirit, tayo ay nagiging makadiyos. Amen? Amen? At nakikita sa atin ang Diyos. No? Palakpakan natin ang Panginoon. So, brothers and sisters, no, pag nilayan po natin the parable of the sower, reminds us of who we are, no, before God. Mahalaga yan ma-discover mo kung sino ka, no, sa plano ng Diyos. Na puspos ng biyaya na nagpapala sa bawat isa sa atin, no. Naway maging mabuting lupa tayo, good soil, no, that bear fruit, 30, 60, 100 fold. Amen.